Eto na nga, pinapakita talaga nila na hindi nagsisinungaling si Leviste. Kasi dito pa lang sa CCTV footage na pinalabas pa ng DPWH pang nagpalabas, nagpapatunay lamang ito na yung dokumento na hawak ni Leviste ay legit na galing kay Cabral. The mere fact na merong meeting ang dalawang ito, yung hawak mismo ni Kong Leviste ngayon ay lehitimo at hindi na kinakailangan yung sinasabi nila na walang sapat na batayan o ebidensya na legit yung kanyang hawak. Iyan nakita ninyo? Meron bang kayong nakitang sinyales na merong sapilitang nangyayari dyan? Ayan ang ayos ng kanilang pag-uusap habang naglalakad ng sabay. At ang giit pa ng mismong ombudsman kung saan silang sana dapat ang tagapamahala ng katotohanan ay sila pa ang nagsasabi na hindi raw ibinigay ang lahat ng kopya ng Cabral files sa kanila. Pero kung tutuusin, ombudsman po sila. Sila po yung tagapag-imbestiga. Sila ang may kakayahang makakuha ng kopya hindi lang kay Kong Leviste kundi pati mismo sa DPWH. Bakit hindi nila kunin mismo sa DPWH? Kasi meron naman silang kapangyarihan na magbigay ng sabina para makakuha ng kopya. Pero tila baga, sila ay dumidepende kay Kong Leviste. Na parang tila baga, kung walang naglabas ng Cabral files from Leviste, ibig sabihin walang ilalabas talaga ang ombudsman or ang DPWH about dito sa hawak ni Cabral na files. Itong Cabral files, ayon sa ombudsman, taliwas sa sinabi ng kongresista, lumutang din ang iba pang miyembro ng gabinete na umano'y nasa listahan. Sa gitna ng mainit na usapan sa umano'y bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 national budget, magkaiba ang sinasabi ng Office of the Ombudsman at ni Batangas Representative Leandro Leviste tungkol sa tinatawag na Cabral files. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, hindi raw ipinakita ni Leviste ang kompletong set ng mga dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Babala pa ni Clavano ang soft copies na nasa kamay ng mga third party, lalo na ang Word at Excel files, madaling mamanipula at hindi agad maituturing na matibay na ebidensya. Ito kasing kumakalat na video CCTV footage daw na totoo nga naman nakita natin sa footage na pumasok nga naman itong si Leviste sa room or sa opisina ni Yusek Cabral. Ito lamang po ay nagpapatunay na lehitimo ang hawak na dokumento ni Leviste. Regardless, ito tandaan natin regardless kung ito man ay sapilitan man o hindi. Pero kung makikita natin ang ebidensya na hindi naman ito sapilitan. Una, pagpasok niya dito sa opisina ni Yusek Cabral, makita nyo na encircled, mag-isa niya. Wala man lang siyang bodyguard o kasama o kahit sino dyan. Mismong itong witness kuno ang nagsabi na may authority doon sa printed. I was there the entire time. May authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek. Umamin si Leviste na noong araw na yon sinadya niya ang isang assistant secretary ng DPWH bago puntahan si Cabral. Pero sagot niya tungkol sa agawan umano ng dokumento. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? You were able to get some documents from the desktop. Okay. Hindi mo lang sabihin, I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Giit ni Leviste, ang mga ginawa niya sa opisina ni Cabral ay may basbas daw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. Andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na wag
huwag mong gawin yan. Pero pinabulaanan nito ni Dizon. Is it naging district breakdown? Absolutely. Pero yung pag nakaw niya ng fans computer, huwag ang imprimatur yan. Biruin ninyo siya na mismo ang nagsabi, pag nakaw yan ng file sa computer. So regardless kung ninakaw man niya yan o merong basbas, ibig sabihin yung hawak ngayon ni Leviste ay legit. So, ang hamon ng taong bayan ngayon, bakit hindi ilabas mismo ni Vince Dizon ang kung ano man ang hawak ni Leviste? And take note, hindi lang si Leviste ang may hawak niyan. Meron din palang hawak nitong tarantadong si Magalong na ito. Kasi may hawak ka na pala nung ikaw ay nasa ICI pa. Bakit hindi mo inilabas? Kaya tarantado ka rin Mayor Magalong. Kasi bakit too late ngayon ka pa nag-iingay? Kailangan pa bang merong Kong Leviste na maglalabas nito? Na ikaw naman na parte naman talaga ng ICI, bakit hindi mo inilabas ngayon ka nag-iingay? Pero okay, sige, salamat pa rin dahil ikaw ay pinapatunayan mo na totoo. Parehas kayo ng hawak nitong si Kong Leviste. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha, pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niya ang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga 2nd or 3rd week of September ko nakuha yun sa akin. Oh, di ba parehas kayo ng month ng pagkakuha ng files? September din nakuha ni Leviste yung file niya. Bakit ikaw ngayon kang lang nag-iingay hunghang ka? ICI, during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon, nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya, kita ko agad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers. Nataranta daw siya na meron palang kopya si Mayor Magalong. Ang tanong, paano mo kinuha ang kopya mo? Dahil ngayon, pinapalabas nila si Kong Leviste na sa pilitang kinuha ang kanyang kopya. So yun ang aalamin natin. Tanungin natin, paano mo nakuha ang kopya mo? At nakuha mong kopya mo, bakit ka na nahimik? Nanginig siya, bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Kasabang uminom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Nako po! Binigyan ka ng kopya, Dizon. Na galing kay Magalong. Ang sabi ni Magalong, the same file ang hawak ni Leviste doon sa hawak niya. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-iingay kung ang gusto ninyo ay transparency at accountability? Kasi nung binigyan siya, hindi niya alam Pinakita ko muna sa kanya Pati mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga mambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam.
Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. At hindi lang yan. Kasi bukod kay Magalong ay ito rin si Lacson, ang hawak niyang ebidensya ay tumatalima at parehong-pareho din dito kay Kong Leviste. Bunuan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bunuan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects, si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nais pa imbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang sagot ng kongresista, lahat naman ang sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget. Batay rin sa mga dokumentong mula kay Cabral. May unang balita si Mav Gonzalez. Ang sabihin talaga nila, hindi nila talaga may kakaila at may tatago ang katotohanan na pilit nilang pinagtatakpan ang kabalbalan ng Malacanang. Kasi kung titignan ninyo, pinapalabas nila na nanghimasok itong si Kong Leviste doon sa opisina ni Yusek Cabral. As you can see, mag-isa niya dito wala man lang siyang kasamang mga goons or private army or mga nakakatakot na kasama. Mag-isa niya, isang batang congressman, mag-isang sumugod with balls, at makikita naman natin wala sa kanyang karakter ang manugod na parang tilabaga magiging violente. Etong pinapakita nilang kamay na ito, kasi como may sugat, hindi naman natin alam kung saan galing yan at kung paano nangyari or merong ganyan. Dahil pwede namang ibang event ito. Kasi kung titignan natin, yung pagkalabas, yung lumabas nga sila doon, di ba? Doon sa hallway, makikita naman ninyo na magkasabay pa silang naglalakad dyan at makita nyo naman, ayan, eye to eye, face to face, na maganda ang kanilang pag-uusap. Wala naman kung sa pilitan yan, di sana hinabol-habol siya, o kaya merong tawagan ng pulis, o kaya may commotion, o kaya may viral video tayong nakikita ngayon. Pero dito talaga ang talagang tinatago nila dito. Isa dito ay yung protektahan si Liza Marcos kasi meron din pala siyang insertion. Umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH mix na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025.
Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee. Kaya ngayon, malaking katanungan talaga kung buhay ba si Cabral o itinatago nila.